Psalm chapter 34 verse 8, Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Magandang araw at tatalakayin pa natin yung araw sa ating daily devotion ay ang goodness. At ako na pong turuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Acampay. God is eager to share His goodness to us. Ang Diyos daw po o ang ating Panginoon Diyos ay hindi madamot o hindi mailap. Kaya nga palang sinabi sa Biblia na hindi bingi ang ating Panginoon Diyos para marinig ang ating panalangin at hindi maiksi ang kanyang kamay para ibigay sa atin iyon. At yun po, ang ating Panginoon Diyos ay eager o parang gusto niyang i-share yung kanyang goodness sa ating mga kanyang nilalang o sa kanyang mga creation o nilikha. Siya po ay isang Diyos na kusang loob na nag-aalok ng kanyang kabutihan sa sino mang lalapit sa kanya. Ang invitation po o ang paanyaya na tikman at tingnan ninyong mabuti ang inyong Panginoon ay nagpapakita ng pagkukusa ng ating Panginoon Diyos na ibahagi yung kanyang kabutihan para pong isang magulang na may inihandang masarap na pagkain sa mesa at sinasabihan po yung mga anak niyo o sinisigaw na, anak, kain na, o anak, tikman mo itong iniluto ko. Ganun po, hindi kanya tinatago yung kanyang kabutihan at gusto niyang maranasan natin ito mismo sa ating mga sarili. Ibig sabihin po, hindi sapat yung makikinig lamang tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Nais niya po tayong lumapit, sumubok at maranasan ito ng personal o first hand mismo. Hindi lang yung narinig yung goodness of God, kundi iparanas sa atin ito mismo. Ang pagnanais po natin Panginoon Diyos na ibigay yung kanyang kabutihan ay isang patunay na siya ay mapagmahal at mahabagin na Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ng Pastor Russell Acampay, humans are eager to reject God's rule. Sa kabila pa ng kabutihan ng ating Panginoon Diyos na mga binanggit ko kanina, yung tao naman po ay likas na nagre-rebelde sa kanyang pamumuno. Sa kaysaysayan po ng sangkatauhan, paulit-ulit po nating nakikita kung paano pinipili ng tao yung sariling kagustuhan kaysa po sa pagsunod o pagtalima sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Mas natetend po tayong sundin yung ating mga gusto o yung gusto ng ating mga laman kaysa sundin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Gusto po nating mga tao yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos, kagaya po ng biyaya, yung pagpapala, pati protection, pero ayaw po nating yung mga alintuntunin ng ating Panginoon Diyos o yung mga pamatay niya ay sundin, which is sobrang ironic. Kasi though gusto natin ng biyaya, gusto natin ng blessings, pero yung actions natin ay kabaliktaran ng kung ano yung ating kagustuhan. Parang sinasabi ko ng maraming tao na gusto ko ang biyaya, pero ayaw ko yung utos. Diba? Ang unfair, which is parang off. Ganito po tayo kadalas. Kahit alam nating mabuti yung ating Panginoon Diyos, mas pinipili pa rin nating ang daan po ng mundo o yung mga makamundong bagay, yung daan ng kasalanan, dahil gusto natin ng kalayaan. At yun nga, in-offer na sa atin ng Panginoon Diyos ng salvation, yung salvation libreng na, pero ayun, nagtatend pa rin yung tao na tanggihan ito at huwag pagkatiwalaan yung gospel o yung magandang balita mula sa ating Panginoon Diyos. Diba? Parang sinusubo na sa'yo, kakainin mo na lang, pero yung action taliwas sa kung ano dapat yung kinikilos mo. Kaya ang puso po ng tao ay madaling madaya, at sa ating pong mga pride o kayabangan, mas gusto po natin tayo po yung may control kaysa ipasakop yung buhay natin sa ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ng Pastor Russell Acampay, God's goodness and God's rule are inseparable. Maraming tao po yung gustong makaranas ng kabutihan ng ating Panginoon Diyos, kagaya pa ng sinabi ko kanina na gusto natin ng mga blessings, gusto natin ng mga pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, pero ayaw po nating mamuhay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kung ano po yung hinihiling natin ay taliwas po sa kung ano yung ating ikinikilos, which is pero sa totoo po, hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung kabutihan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang pamamahala.
Yung kabutihan po nating Panginoon Diyos ay hindi lang tungkol sa material na pagpapala. Ito po ay tungkol sa kanyang presensya, patungkol sa kanyang katarungan, kapayapaan, pati po sa katotohanan na dumarating sa ating mga buhay na nagpapasakop sa kanya. Kaya kung gusto po nating maranasan yung kabutihan natin Panginoon Diyos ng lubos, kailangan po nating tanggapin yung kanyang pamumuno sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Hindi po sapat yung naniniwala na tayo ng mabuti ang ating Panginoon Diyos. Kailangan pong kilalanin din natin siya bilang hari, bilang ating pinuno, bilang ating Panginoon. Ang kabutihan po natin Panginoon Diyos ay hindi independent sa kanyang pagiging Panginoon. Magkasama po yan. Kaya yung tunay po na pagpapala ay yung taong nagtitiwala at kumakalinga sa ating Panginoon Diyos ayon po sa kasulatan doon sa Biblia. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.